Another first time client na naman nga po yung umorder sa amin itong 5-tier na cake. Maaga pa lang ay umalis na po kami ng bahay para i-prepare etong pa-order namin na 5-tier cake. Malapit lang din naman po yung bahay namin dito sa shop. Siguro mga 3 minutes away lang. Araw nga to ng Thursday at meron ngang bagyo nung araw na to kaya walang pasok. Since meron nga kaming 7-tier cake na pa-order nung August ay ginamit na lang namin ulit etong plyboard na pinagawa namin. 3 months before the event nga pinabook sa akin ni client to. At nung nalaman ko nga po kung sino yung nag-refer kay client ay natuwa po talaga ako kasi isa po siya sa mga sikat na event coordinator dito sa city namin. Actually, pangalawang beses na nga po kami ni-refer ni sir sa mga clients niya. Yung first na ni-refer niya ay nagpagawa sa amin ng money cake at eto naman po yung second na referral ni sir sa amin. At alam ko na mapapanood niya talaga etong vlog na to kaya isa-shoutout ko po dito si Sir Kenwy or si Sir Alipato. Thank you po talaga sir sa binigay niyong trust sa amin at sa pag-introduce kay client. Anyway, dito nga po ay unti-unti na naming sinastock yung kada tier ng cake. Para po sa bottom tier ay gumamit po kami ng dummy styro at ang size po niya ay 14x5. Sa second tier naman po ay gumamit kami ng 10x5 at real cake po siya. And then sa third tier ay dummy styro ulit which is 8x6. Yung metal na dowel po sa gitna ay binalutan po muna namin ng cling wrap bago po namin ilagay lahat ng cakes. At kahit meron na nga po siyang support na dowel sa gitna, inaglagay pa rin po kami ng wooden dowels para mas masecure po talaga namin yung kada tier ng cake. Hanggang third tier nga lang po dapat yung isa-stock namin at yung iba ay doon na lang sa venue i-assemble. Pero since confident din naman kami sa way of stocking namin, sabi namin na i-assemble na lang namin lahat ng tier. At para nga po dito sa fourth tier ay cake po siya ulit at ang size po niya ay 6x6. Kahit nga po gumamit kami dito ng dummy styro ay medyo may kabigatan pa rin po etong cake na to. Hindi na nga rin ako nakapag-film nung nilagay namin etong top tier which is 4x6. At medyo nakaka-challenge nga din po etong theme na gusto ni client. Actually wala po siyang specific theme at yung gusto lang po talaga ni client i-imply sa cake na to ay yung mga hilig niya. Pinagawan nga din po ni client ng sketch etong cake na ipapagawa niya. Pero since nakapag-usap na nga kami ni client sa price quotation ko prior pa nung pinakita niya sa akin etong sketch ng cake niya. At yung price nga po na kinote ko sa kanya ay for soft icing and printed details. Nung nakita ko nga po yung sketch which is medyo detailed naman po talaga siya. In-educate ko po si client na eto po yung pwede namin gawin sa cake niya since soft icing and printed details po yung kinote kong price sa kanya. Although open naman po sila kung magkano yung ibibigay kong price, ayoko lang din po talaga na mag-take advantage especially na super bait po ng mga clients na to. Kinabukasan na nga to nung ginawa namin yung first and second tier. And since hindi nga to magkasya sa chiller namin ay hindi na lang namin sinara o pinatay yung aircon dito sa shop. Nasabi ko nga pong challenging etong cake na to since every tier ay iba't iba po yung kulay niya. At wala po talaga kaming pwedeng gawing reference kundi yung sample lang talaga ni client kasi napaka-unique po ng design na to. Anyway, ang size nga po pala ng plyboard na ginamit namin dito ay 23 inches at ito nga po ay pinasadya pa namin. Hindi na nga din ako nagpagawa ng medyo maliit pa dito since meron din naman kaming ilalagay dito sa plyboard na kailangan din sa cake. Ito nga po yung designs na sinuggest ko kay client. Instead na gawin namin siyang fondant ay gagawin po namin siyang vintage piping. Wala nga po akong ginamit na piping tip dito. Instead, kinat ko lang po ng pa-V-shape yung dulo ng piping bag. Parang sage green nga po yung ni-request ni client na kulay dito sa first tier. At para ma-achieve nga po yung ganitong kulay, gumamit lang po ako ng forest green ng Chef Master at nilagyan ko ng konting black from Pietraco. Naglagay nga din po kami dito ng logo tsaka mga windows kasi ito po yung specific request talaga ni client. Pinagawa ko lang nga din po to sa kapwa ko baker dito sa city namin. Dati pa ay gustong-gusto ko din po talaga na magkaroon ng Cricut machine pero hindi ko po talaga nai-imagine yung sarili ko na magpiprint at mag-edit pa ako ng toppers. Sobrang dami na po kasi ng workload namin araw-araw kaya hindi na po talaga kaya kapag kami pa po yung mag-edit ng mga toppers. Masama nga din po yung pakiramdam ko nung araw na to pero wala po akong choice kundi magtrabaho. Ito nga po yung pagkakamali na ginawa ko sa cake na to. Kasi hindi ko talaga naisip na prior sa pag-pipe ko dito ay nag-set na po yung frosting. At hindi po talaga ako makapit yung pinapipe ko sa mismong frosting ng cake. Kaya ako na nga po mismo yung nagtanggal ng mga icing bago pa po siya malaglag. 6:30 nga po yung event ni client at bandang 2 PM ay niready na nga po namin etong cake para ilagay sa box. Estimate weight nga po ng cake na to ay nasa 12 to 15 kilos. Na-ready na nga din po ng partner ko yung box at ilalagay na lang namin dito yung cake. Advance nga namin prepare yung box kasi alam talaga namin na medyo magkukonsume talaga to ng time. Nagpatulong na nga din kami dito sa staff namin kasi baka masagi pa namin yung cake. Nag-decide na nga din kami na doon na lang namin sa venue itutuloy yung pagpapipe sa ibang tier ng cake. DIY lang din po etong box na ginawa namin since hindi naman po siya available sa mga baking stores. Ang gamit nga po naming material dito ay chipboard at yung manipis po yung ginamit namin dito. Kapag 14 inches nga po pataas yung size ng cake board ay nagdi-DIY na lang po kami ng cake box na gagamitin namin. After nga namin malagyan ng cover yung
tong cake ay i-deliver na namin to sa venue. At humiram nga lang ulit kami na sasakyan sa kapatid ng partner ko kasi hindi nga to magkasya sa sasakyan namin. Nagdalawang isip pa nga kami kung ilalagay nga ba namin yung 5th tier kasi baka hindi po magkasya sa sasakyan nila. Minashare nga namin to a day before na iniligay namin yung top tier. Pero hindi nga po nagkasya kasi naglagay pa po kami ng frosting sa cake. Kaya binalik muna namin to sa loob ng shop para makapag-isip kami kung ano yung gagawin namin. Buti na nga lang at nakaisip sila agad na i-cut na lang yung box sa taas para hindi masyado mag-consume ng space kapag ilalagay na sa sasakyan. Buti na nga lang at medyo napaaga nga yung pag-prepare namin sa cake na to kasi medyo masama pa nga yung panahon ng mga time na to. Anyway, sila nga din po mag-asawa yung kasama namin nung ginawa namin yung 7th tier cake na po-order namin last August. Kaya tulungan lang po talaga kami since home baker din po sila. Umalis nga kami ng shop bandang 2:30 PM at bumiyahe na nga kami papuntang Sugarland Hotel. Buti na nga lang po at walang traffic at maaga nga rin po kami nakarating dito sa venue. At sakto din naman na hindi umuulan nung dumating nga kami dito. Dito nga po kami medyo nag-struggle sa pagpapalabas ng cake sa sasakyan at hindi nga lang po masyado nakita sa video na ilang beses nga din po siya nasagi sa taas. Nung papasok na nga kami ng hotel ay nagkita pa nga kami ni client sa lobby kasi eto nga din yung time na mag-check-in sila. First time ko din nga po na-meet dito si Sir Kenwy which is yung event coordinator ng event na to. Pang ilang beses na nga rin ako ni Sir Kenwy na i-refer sa mga clients niya pero ngayon lang din po kami nag-meet. Kaya grabe talaga yung pasasalamat ko kay Sir Kenwy na grabe yung trust na binigay niya sa amin para gawin tong cake na to. We're both strangers po sa isa't isa at hindi po kami personally na magkakilala. And to the point na ako yung nire-refer niya sa mga clients niya ay malaking bagay po talaga para sa akin. Agad na nga nilang binuksan yung cake kasi meron pa akong mga finishing touches na gagawin dito. Uulitin ko nga din po yung piping na ginawa ko sa shop. At dito na nga din namin ilalagay yung iba pang details ng cake na to. Grateful nga din po ako sa sister ng partner ko tsaka sa asawa niya kasi kahit same po kami ng business ay never po kami naghilahan pababa. Isa nga din to sa mga na-miss kong gawin yung mag-assemble ng cake sa venue kasi yung last namin na-assemble ng cake sa venue ay nung August pa. Kung napapaisip nga po kayo kung ano yung theme ng cake na to, actually wala po siyang theme at eto lang po talaga yung gustong i-imply ni client sa cake niya. Eto nga po at meron pang damage yung cake pero since meron naman kaming dalang tools ay i-repair na lang yan ng partner ko. Na-prepare na nga in advance yung mga tools na dadalhin namin tsaka yung ibang details sa cake na to. Gaya na nga lang nitong lilies na request talaga ni client. Ang gamit ko nga pong flowers dito ay artificial flowers since medyo mahirap din naman po na makahanap ng fresh flowers. Nag-request nga din si client dito na maglagay daw kami ng lyre tsaka clouds. Sa mga puntong to ay super proud po talaga ako sa mga sarili namin kasi hindi ko po talaga ine-expect na aabot kami sa ganitong punto. Nagsimula nga din po kami sa wala pero heto na ngayon at bumubunga na talaga yung mga pinaghirapan namin. Natapos na nga namin yung cake at ita-transfer na namin siya dito sa ibabaw ng stage kasi dito ni-request ng event coordinator na ilagay. Sinadya din po talaga namin na mapaaga yung pagde-deliver namin sa cake para kahit meron man pong kailangan i-repair ay mai-repair po namin siya ng maayos at hindi kulangin yung oras namin. Ito na nga din po yung final look ng cake na to at nakapag-feedback na nga din dito si client. Kaya nung natapos nga po yung cake ay parang nabunutan po talaga kami ng tinik kasi ilang months nga din po namin pinlano to. Nagkaroon nga din kami ng konting chit-chat ni Sir Kenwy and it was nice meeting you, sir. For me ay napakalaking bagay talaga na na-experience namin to as a cake decorator. Ang sarap din po sa feeling na nadadagdagan yung mga kakilala natin sa same industry. After nga namin magkwentuhan saglit ni Sir Kenwy ay umuwi na rin kami agad since medyo marami pa nga po yung naka-line up naming orders na gagawin na kailangan kinabukasan. And lastly, thank you Lord po talaga sa experience na to.